Itinulak sa gitna ng nagngangalit na dagat ng sariling asawa at matalik na kaibigan. Habang humahalakhak sila sa ibabaw ng marangyang yate, pilit na ipinagmamalaki ni Valeria ang tiyan nitong nagdadalang tao sa asawa ko. Wala kang kwentang babae, Isabela. Baliw ka na. Baog pa. Pabigat ka lang sa buhay ko. Ang malupit na huling salita ni Adriano bago niya binitawan ang mga kamay ko. Ngunit hindi inasahan ng mga demonyong ito na ang dagat na sana'y lalamon sa akin ay siyang magluluwal ng aking bagong lakas. Ibabaon ko ang kahinaan ng nakaraan at babangon ako mula sa hukay upang bawiin ang bawat patak ng luhang ninakaw ninyo. Handa na ba silang salubungin ang bagyong sila rin ang gumawa? Nabaliw na yata ng tuluyan ng asawa mo. Adriano, tingnan mo nga, ni hindi niya magawang magbigay ng anak sa'yo. Tapos ngayon ay nag-iilusyon pa siyang mahal mo siya. Kailan ba matatapos ang kalbaryo natin sa babaeng baog na yan? Ang boses ni Valeria ay matalim. Punong-puno ng panunuya at pagmamalaki habang haplos-haplos ang kanyang sariling sinapupunan. Konting tiis na lang, mahal ko. Ang tugon ni Adriano, ang boses na minsan nang nagpatibok sa aking puso, ay ngayon nagdadala ng kilabot sa buong pagkatao ko. Hayaan mo siyang inumin ang mga gamot na yon, lalong masisira ang ulo niya. At kapag nangyari iyon, ay mapapasakin na ng buo ang Vergara Corporation at ang lahat ng yaman niya. Wala na siyang silbi sa akin, Valeria. Ikaw at ang anak natin ang mahalaga. Nakatayo si Isabela sa labas ng nakapinid na pinto ng kabina. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay isang maliit na cake na sarili niyang ginawa. Pinalamutian ng mga salitang nagdiriwang ng kanilang ika-10 anibersaryo. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang platong hawak niya ay dumausdos at bumagsak sa makapal na karpet ng yate. Hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit nag-iwan ng isang wasak na matamis na alaala. Ang mga gamot, ang mga tabletang araw-araw niyang iniinom upang lunasan ang sinasabi nilang depresyon at pagkabaliw niya ay lason pala. Lason na pumapatay sa kanyang isip at sa kanyang kakayahang maging isang ina. Nanikip ang kanyang dibdib, isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura. Wala siyang maramdamang hangin. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili, at ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ay ang mga mismong demonyong naghuhukay ng kanyang libingan. Kahit nanginginig ang mga tuhod, ay itinulak ni Isabela ang pinto. Bumulaga sa kanya ang pagkakayakap ni Adriano sa baywang ni Valeria. Naggulat ang dalawa, ngunit mabilis na nagbago ang reaksyon ni Adriano. Pinalitan niya ng pilit na pag-aalala ang kanyang mukha, isang manifestasyon ng kanyang pagiging dalubhasa sa panlilinlang. Isabela, honey, bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa iyo, magpahinga ka na sa kwarto? Nagsisimula na naman ba ang mga guni-guni mo? Lumapit si Adriano at akmang hahawakan ng kanyang braso, ngunit mabilis siyang umatras. Huwag mo akong hahawakan. Mariin at nanginginig na sagot ni Isabela. Tinitigan niya ang tiyan ni Valeria at ang mapaglarong ngiti na nakatago sa mga labi ng dati niyang matalik na kaibigan. Narinig ko ang lahat. Ang gamot, ang bata, ang kumpanya ko. Hayop kayo. Pareho kayong hayop. Ngunit sa halip na humingi ng tawad ay bumuntong hininga si Adriano at tiningnan siya ng may awa na nakakainsulto. Tingnan mo ang sarili mo, Isabela. Sinasabi ko na nga ba at lumalala na ang sakit mo? Wala kang narinig. Gumagawa ka na naman ng kwento dahil sa selos at sa kawalan mo ng kakayahang bigyan ako ng pamilya. Ako na nga ang nagtitiis sa iyo. Tumalikod si Isabela at tumakbo palabas ng kabina papunta sa bukas na palapag ng yate. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay marahas na humahampas sa kanyang mukha. Malakas na ang ulan at ang mga alon ay galit na sumasalpok sa gilid ng sasakyan. Hinabol siya ni Adriano at Valeria. Wala nang ibang tao sa bahaging yon ng yate. Dito na inalis ni Adriano ang kanyang maskara
Mahigpit na hinawakan ni Adriano ang braso ni Isabela at inilapit sa gilid ng barandilya. Wala nang bakas ng pag-ibig sa mga mata ng lalaki. Puro kasakiman at galit ang naroon. Bakit ba kailangan mo pang maging pabigat hanggang sa dulo? Kung namatay ka na lang sana, nang tahimik ay hindi na aabot sa ganito. Bitiwan mo siya, Adriano. Tapusin na natin ito. Ang malamig na utos ni Valeria habang nakatingin sa nag-aalab na dagat. Nagpumigla si Isabela. Buong lakas niyang sinubukang kumawala, ngunit masyadong malakas ang lalaki. Bago siya tuluyang mawalan ng balanse, ay tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Adriano. Hindi ako baliw at hindi ko kayo mapapatawad. Isang malakas na tulak. Ang huling naramdaman ni Isabela ay ang pagkawala ng kanyang mga paa sa sahig at ang malamig na hangin na yumakap sa kanyang katawan habang siya ay nahuhulog sa kawalan. Napakalamig ng tubig na sumalubong sa kanya. Ang pait at alat ng dagat ay walang awang pumasok sa kanyang ilong at bibig. Habang unti-unti siyang hinihila pababa sa madilim na kailaliman, ang mga alaala ng kanyang 10 taong kasal ay nagdaan sa kanyang isipan. Mga huwad ng ngiti, mga yakap na may nakatagong patalim, mga matamis na salitang unti-unting lumalason sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng pagkawala ng hininga at paglabo ng kanyang paningin ay iginalaw ni Isabela ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang hinlalaki ay mabagal na humaplos sa diamanteng singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan, ang simbolo ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo at katangahan. Gamit ang natitirang lakas, ay dahan-dahan niyang hinubad ang singsing na yon. Hinayaan niya itong dumaos-dos mula sa kanyang daliri at pinagmamasdan ang paglubog nito sa madilim na kailaliman ng dagat hanggang sa tuluyan itong mawala. Kasabay ng paglubog ng huwad na pag-ibig na yon ay ang pagbitaw niya sa sakit na dulot ni na Adriano at Valeria. Sa itaas ay isang pira-pirasong tela mula sa kanyang pulang coat ang naiwang nakasabit sa malamig na bakal ng barandilya, tahimik na sumasayaw sa ihip ng bagyo. May isang anino ng tripulante ang nakatayo sa di kalayuan at walang imik na nakatingin sa nangyari. Bumibigat na ang mga talukap ng kanyang mga mata. Wala na siyang maramdamang takot. Tanging isang malalim at nakakabinging kapayapaan ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyan ng isinuko ang kanyang sarili sa dagat. Ngunit sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo, ay isang magaspang at matipunong kamay ang biglang sumunggab sa kanyang pulso. Mahigpit siyang hinawakan upang pigilan ang kanyang paglubog. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kinakalawang na yero ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na himig sa buong paligid. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Isabela, kasabay ng isang kakaiba at matapang na amoy na pumuno sa kanyang pang-amoy. Amoy iyon ng pinipiritong tuyo at bawang na nagmumula sa isang lumang kalan. Mabigat ang kanyang mga talukap, tila may mga batong nakadagan sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niya itong imulat. Sa halip na ang malambot at pamilyar na kama sa kanyang marangyang silid, isang kupas at butas-butas na kulambo ang sumalubong sa kanyang paningin. Ang liwanag ay nagmumula lamang sa isang aandap-andap na lampara na nagbibigay ng anino sa masikip at kahoy na dingding ng isang maliit na dampa. Sinubukan niyang bumangon ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang buong katawan, lalo na sa kanyang dibdib na tila matagal na nawalan ng hangin. Napahawak siya sa manipis at kumot na nakapatong sa kanya. Sino ako? Nasaan ako? Ang mga katanungang ito ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Isang blangkong pahina ang kanyang utak. Binalot siya ng matinding takot at panlalamig. Ang kawalan ng kaalaman sa sariling pagkatao ay nagdulot ng panginginig ng kanyang mga balikat. Nanikip ang kanyang paghinga dahil sa liit ng espasyo at sa bigat ng katanungang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Gising na po siya, tatay. Isang maliit at inosenteng tinig ang bumasag sa kanyang pagkalito. Mula sa gilid ng higaan
ay lumapit ang isang batang babae, marahil nasa 12 taong gulang, na may malalaki at nag-aalalang mga mata. Dahan-dahang inabot ng bata ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng isang kakaibang kalmado sa nagwawalang puso ni Isabela. Kasunod nito ay ang paglitaw ng isang lalaking may magaspang na balat dulot ng sikat ng araw at dagat. Ngunit may maamo at malalim na mga mata. Hawak niya ang isang lumang mangkok na umuusok pa dahil sa init ng bagong lutong lugaw. Dahan-dahan siyang lumapit upang hindi makagulat sa kanyang panauhin. Huwag kang matakot. Ang malumanay na wika ng lalaki, isang boses na nag-aalok ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong isipan. Ako si Mateo, at ito ang anak kong si Lira. Nakita kita kahapon na nakakapit sa isang inanod na kahoy sa gitna ng dagat pagkatapos ng sumalantang bagyo. Dinala kita rito dahil wala nang malay ang katawan mo at halos magyelo ka na sa lamig. Ligtas ka na rito sa amin. Sinubukan ni Isabela na buksan ang kanyang bibig, ngunit tuyot at mahapdi ang kanyang lalamunan. Pilit niyang inalala kung paano siya napunta sa gitna ng galit na karagatan, ngunit tila may makapal na ulap na nakaharang sa kanyang isipan. Umiling siya, habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang mga luha ng pagkalito. Hindi ko alam. Hindi ko maalala kung sino ako o kung saan ako galing. Ngumiti ng bahagya si Lira at marahang hinaplos ang nanginginig na braso ng babae. Huwag na po kayong umiyak. Dahil hindi po namin alam ang pangalan ninyo, tinatawag na lang po namin kayong Ate Bella habang natutulog kayo. Ang ganda po kasi ninyo, para kayong prinsesa sa mga kwento. Okay lang po ba na Ate Bella ang itawag ko sa inyo? Ang pangalang yon ay nagdulot ng isang kakaibang kirot at gaan sa kanyang dibdib. Bella, isang bagong pahina para sa isang blangkong alaala. Tumango siya ng dahan-dahan bilang pagsang-ayon habang iniabot ni Mateo ang lumang mangkok ng lugaw at isang yuping kutsarang aluminyo na halatang ilang beses nang ginamit at hinugasan. Habang nanginginig ang mga daliri, ay sinubukan ni Bella na sumubo ng mainit na lugaw. Ang simpleng lasa ng luya at paminta ay gumuhit sa kanyang walang lamang sikmura, nagbibigay ng kinakailangang init sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit kasabay ng paglunok niya ay ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga luha na kusang humalo sa sabaw ng kanyang kinakain. Hindi niya maunawaan kung bakit siya patuloy na umiiyak. Wala siyang naaalalang tiyak na kalungkutan, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo sa isang pamilyar na pait na hindi niya mapangalanan. Tahimik lang siyang inalalayan ni Mateo at Lira. Hindi nagtanong at hindi nang husga, kundi nagbigay lamang ng presensyang puno ng tahimik na pag-unawa at kalinga. Nang matapos siyang kumain ay inalok ni Mateo ang nag-iisang papag na gawa sa kawayan upang doon siya muling magpahinga. Ipinakita ng lalaki ang isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na lupa, ang lugar kung saan siya matutulog upang ibigay ang ginhawa sa estrangherang kanyang iniligtas. Sa loob ng maliit at masikip na dampang iyon, sa gitna ng bakas ng matinding kahirapan at paminsan-minsang pagpasok ng amoy ng alat ng dagat, naramdaman ni Bella ang isang hindi maipaliwanag na kaligtasan. Tila ba nahanap niya ang isang matibay na kanlungan mula sa isang malupit na nakaraan na hindi niya maalala. Lumapit muli si Mateo upang iabot ang isang malinis, ngunit malapit ng makalbong tuwalya para pamunas sa kanyang basang buhok. Nang bahagyang tumagilid si Bella upang kunin ito, napansin ng lalaki ang isang lumang peklat na hugis kalahating buwan sa ibabang bahagi ng batok ng babae. Hindi ito sariwang sugat mula sa trahedya sa dagat, kundi isang marka na nag-iwan ng malalim na bakas at nagkukuwento ng isang karahasang nangyari matagal na panahon na ang nakalipas. Gustuhin man niyang magtanong tungkol doon ay pinili ni Mateong itikom ang kanyang bibig. Ayaw na niyang makadagdag sa bigat na dinadala ng kanyang panauhin. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, ang buong pamayanan
ay nabalot ng dilim at lamig. Nagising si Bella mula sa isang masamang panaginip na puno ng mga sumisigaw na anino at nakakapasong lamig ng tubig. Hapo ang kanyang paghinga at basa ng pawis ang kanyang noo. Pilit niyang pinakalma ang pagtibok ng kanyang puso. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, ang tinig ng isang tagapagbalita mula sa telebisyon ng isang kalapitbahay ay lumutang sa hangin. Pumapasok sa mga butas ng kanilang dingding. Malinaw at walang paligoy-ligoy ang mga salitang binibitawan ng mamamahayag tungkol sa isang malaking trahedya sa Maynila. Ang nag-iisang tagapagmana ng Vergara Corporation ay pinaniniwalaang nasawi matapos mahulog sa yate sa gitna ng karagatan. Ang salitang Vergara ay tumama sa kanyang dibdib na tila isang matalim na sibahat na bumaon sa kanyang kalamnan. Isang pamilyar na hapdi ang biglang sumiklab sa kanyang utak, kasunod ng isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang gulugod papunta sa kanyang mga kamay. Bago pa man masabi sa balita ang pangalan ng nawawalang tagapagmana, ay biglang namatay ang ilaw sa buong pamayanan. Ang boses sa telebisyon ay biglang naputol dahil sa malawakang pagkawala ng kuryente na nag-iwan kay Bella sa gitna ng madilim at tahimik na silid. Bakit ang salitang Vergara ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang babala mula sa nakaraan na pilit siyang kinukuha pabalik? Ang umaga sa palengke ng Zambales ay puno ng masangsang na amoy ng sariwang isda at pinaghalong pawis ng mga nagkukumahog na mamimili. Dahan-dahang naglalakad si Bella sa likuran ni Mateo. Pilit na iniiwasan ang mga putik at maruming tubig na nakadikit sa sementadong sahig. Hawak niya ang isang maliit na bilot ng mga supot upang makatulong sa pagtitinda ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Subalit, sa kabila ng kanyang pagnanais na maging kapaki-pakinabang, hindi niya maiwasang mapansin ang matatalim na tingin at pasimpleng pagmuso ng mga kababaihan sa mga kalapit na pwesto. Nakapamewang si Aling Susan, ang pinakamatandang tindera sa hilera, habang sinusuri si Bella mula ulo hanggang paa na tila isang maruming kalakal na walang halaga. Tingnan mo nga naman si Mateo. Imbes na isda ang iuwi mula sa laot, babaeng walang pakinabang ang iniahon, matalim at puno ng pangungutyang pasaring ni Aling Susan sa kanyang mga kasama. Hindi man lang makahawak ng banyera ng maayos. Malamang ay baliw iyan na itinapon ng kanyang sariling pamilya kaya napulot na lang kung saan at ngayon ay magiging pabigat pa sa mag-ama. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pandinig ni Bella, nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao na dati nang basag. Yumuko siya upang itago ang nagbabadya niyang mga luha. Ang kanyang mga daliri na sa hindi malamang dahilan ay tila sanay sa paghawak ng mamahaling pluma at mahahalagang kasulatan, ay biglang nanghina at nanginig ng matindi. Sa isang iglap, dumausdos mula sa kanyang pagkakahawak ang isang maliit na tiklis ng isda. Ang mga lamang dagat ay nagkalat sa basang sahig, humalo sa burak at putik ng palengke. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay isa nga siyang malaking pabigat, isang walang kwentang babae na nagdadala lamang ng kamalasan. Subalit bago pa man madagdagan ang pangungutya ng mga tsismosa, itinigil ni Mateo ang kanyang ginagawa. Pinunasan ng lalaki ang kanyang mga basang kamay sa isang lumang basahan at walang pag-aalinlangang humakbang upang tumayo sa mismong harapan ni Bella. Ginagawa ang kanyang malapad na likod bilang isang matibay na kalasaglaban sa malulupit na mata ng mundo. Aling Susan, kung wala po kayong bibilhin o magandang sasabihin, mas mabuting sa kabilang pwesto na lang po kayo bumili. Mariin ngunit napakalamig na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang babala na hindi dapat subukan. Hindi pa bigat si Bella. At wala po siyang ginagawang masama sa inyo upang laitin ninyo siya ng ganyan. Respeto na lang po sana. Natigilan ang mga tsismosa at pilit na nag-iwas ng tingin. Habang nakatago sa likuran ni Mateo, tiningala ni Bella ang lalaki.
sa buong buhay na kaya niyang alalahanin sa sandaling iyon. Iyon ang unang pagkakataon na may isang taong buong tapang na nanindigan upang ipagtanggol siya nang walang hinihinging kapalit at walang bahid ng pagpapanggap sa kanilang paglalakad pauwi. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi nakakabingi kundi nagbibigay ng kapayapaan. Huminto si Mateo sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Tahimik siyang dumukot ng barya sa kanyang bulsa at itinuro ang isang simpleng bagay na nakasabit sa estante. Maya-maya, iniabot niya kay Bella ang isang mumurahing ipit sa buhok na gawa sa kulay rosas na plat para hindi humarang ang buhok mo sa mata mo. Mahinang sabi ni Mateo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa hiya. Tinanggap ni Bella ang munting regalo. Nang magdikit ang kanilang mga daliri, isang init ang mabilis na gumapang mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang puso. Ito ay isang simpleng bagay. Walang halaga kung tutuusin, ngunit para kay Bella, na nawalan ng lahat, ito ang pinakamahalagang kayamanan na kanyang natanggap. Tiningnan niya ang mga mata ni Mateo at nakita doon ang isang sinseridad na matagal na niyang hinahanap. Samantala, sa di kalayuan, nakatayo sa may kanto ng palengke ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at salaming pang-araw. Isang kasuotan na hindi nababagay sa mainit at maalikabok na lugar na yon. Hawak niya ang isang gusot na litrato at pasimpleng nagmamasid sa paligid, tila isang agila na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Nang makarating sina Bella at Mateo sa tapat ng kanilang dampa, ang payapang pakiramdam ay biglang naglaho. Nakita nila si Lyra na nakaupo sa may hagdanan. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa pag-iyak. Lyra, anak, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Mateo at inangat ang mukha ng bata. Bumulaga sa kanila ang isang malaking pasa sa pisngi ni Lyra at ang kanyang uniforme na puno ng dumi at gulo-gulo. Humahagulgol na niyakap ng bata ang kanyang ama. Tatay, inaway nila ako? Sabi nila, pulot lang daw si Ate Bella. Sabi nila, baliw daw ang bagong nanay ko at malas daw kami, kaya kami mahirap. Natigilan si Bella. Ang bawat salita ni Lyra ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Ang inosenteng batang ito ay nasasaktan at naapi dahil sa kanya. Dahil sa kanyang presensya. Naramdaman niya ang bigat ng mundo na dumagan sa kanyang balikat. Siya ang dahilan ng mga pasang iyon. Siya ang dahilan ng mga luhang iyon. Napatingin si Bella sa kanyang mga kamay na nanginginig muli. At sa unang pagkakataon, ang tanong na kanina pa niya iniiwasan ay bumalik ng may higit na bangis. Karapat-dapat nga ba siyang manatili rito? O ang pag-alis niya ang tanging paraan para iligtas ang pamilyang kumupkop sa kanya? Ang bawat hikbi ni Lyra ay tila isang latay na humahampas sa konsensya ni Bella. Sa loob ng kanilang maliit na dampa, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, dahan-dahang pinunasan ni Bella ang putok sa labi ng bata gamit ang maligamgam na tubig at isang retaso ng malinis na tela. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa magkahalong awa at galit sa kanyang sarili. Ang batang ito, na walang ibang ginawa, kundi ang tanggapin siya ng buong puso, ay siya pang nagdurusa dahil sa panghuhusga ng mundo sa kanya. Masakit ba, Lyra? Malamig na tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-aalala. Umiling ang bata kahit halata sa mga mata nito ang hapdi kapag nadadampi ang basang tela sa kanyang sugat. Hindi naman po gaano, Ate Bella. Mas masakit po iyong sinabi nila tungkol sa inyo. Sabi nila, wala daw po kayong kwenta. Sabi nila, iiwan niyo rin daw po kami ni tatay. Natigilan si Bella. Ang mga salitang yun ay parang echo mula sa isang madilim na bangin ng kanyang nakaraan. Walang kwenta. Pabigat. Baog. Tila may mga boses na nagbubulong sa likod ng kanyang isipan
mga boses na malulupit at puno ng panghahamak. Nanikip ang kanyang dibdib, parang may kung anong bakal na pumipiga sa kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang tiyan, sa lugar kung saan sinabi ng mga boses na yon na siya ay may kakulangan. Pero biglang hinawakan ni Lyra ang kanyang pisngi. Ang maliit at magaspang na palad ng bata ay nagdala ng init na tumunaw sa yelo ng kanyang takot. Ate Bella, pwede po bang kayo na lang ang maging nanay ko? Ang tanong na yon ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa umaasang mukha ng bata, Nanay. Ang salitang ipinagkait sa kanya ng tadhana, o yun ang akala niya, ang salitang naging ugat ng kanyang pinakamalalim na sugat ay siya ring salitang nag-aalok ngayon ng pinakamalaking lunas. Paano siya magiging ina kung siya mismo ay sirang-sira? Paano siya mag-aalaga ng iba kung sarili niya ay hindi niya kilala? Ngunit sa pagtitig niya sa mga mata ni Lyra, nakita niya ang sagot. Hindi kailangan ng dugo o laman upang maging ina. Ang kailangan lang ay ang pusong handang magmahal at magprotekta. Tuluyan ng bumigay ang damdamin ni Bella. Niyakap niya ng mahigpit si Lyra, isinubsob ang kanyang mukha sa maliit na balikat ng bata, at umiyak ng mga luhang naguhugas sa lahat ng pait. Oo, Lyra, ako ang magiging nanay mo. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Mula sa pintuan, tahimik na nakamasid si Mateo. Ang pagod sa kanyang mukha mula sa maghapong pagtatrabaho ay napalitan ng isang mapayapang ngiti. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pangungulila, naramdaman niyang buo muli ang kanyang tahanan. Ang gabing iyon ay napuno ng simpleng salo-salo. Ang ulam nilang pritong isda at sinangag ay tila naging pinakamasarap na handaan sa buong mundo dahil sa sahog na pagmamahal at tawanan na pumuno sa hapagkainan. Nang sumapit ang oras ng pagtulog, habang hinihele ni Bella si Lyra, isang himig ang kusa na lamang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay isang malungkot, ngunit napakagandang uyayi na hindi niya alam kung saan niya natutunan. Ang bawat nota ay tila humahaplos sa hangin. Matulog ka na, aking Amarilis. Sa gitna ng bagyo, ikaw ang aking kapayapaan. Napahinto si Mateo sa pagliligpit ng mga pinggan. Tiningnan niya si Bella ng may pagtataka. Amarilis? Yun ba ang pangalan ng kanta? O may kilala kang Amarilis? Natigilan si Bella. Ang pangalang iyon ay biglang nagdulot ng kirot sa kanyang sentido. Amarilis, pamilyar na pamilyar. Ngunit kapag pilit niyang inaabot ang kahulugan nito, tila ito usok na naglalaho. Hindi ko alam, Mateo. Basta lumabas na lang siya sa bibig ko. Parang parte siya ng kung sino ako dati. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Bella at ayaw na niyang dagdagan pa ito. Sa halip, pinagmasdan na lang niya ang babae habang tahimik itong nakaupo sa tabi ng natutulog na si Lyra. Kinuha ni Bella ang punit na uniforme ng bata at sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, sinimulan niyang tahiin ang sira nito. Ang bawat tusok ng karayom, ang bawat hila ng sinulid ay ginagawa niya ng may ibayong pag-iingat at pagmamahal. Dati, ang mga kamay na ito ay pumipirma ng milyon-milyong kontrata. Ngunit ngayon, ang pagtatahi ng isang lumang uniforme ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tunay na tagumpay. Dito sa simpleng gawaing ito, naramdaman niyang siya ay may halaga. Siya ay kailangan. Siya ay isang ina. Kinabukasan ang payapang umaga ng nayon ay binulabog ng tunog ng mabibigat na makina at sasakyan. Nagising si Bella sa ingay ng mga tao sa labas. Lumabas siya ng dampa kasabay ni Mateo at nakita ang isang grupo ng mga inhinyero at lalaking naka-Amerikana na may dalang mga mapa at kagamitan sa pagsusukat. Isang makintab na itim na SUV ang nakaparada sa gitna ng maputik na daan, tila isang halimaw na handang lumamon sa kanilang munting paraiso. Bumaba ang bintana ng sasakyan at bagaman hindi nakita ni Bella kung sino ang nasa loob, ang kanyang mga mata ay napako sa logo
na nakapinta sa pinto ng kotse. Isang gintong letrang V na pinalilibutan ng mga tangkay ng palay. Vergara Resorts. Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ni Bella. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakalakas. Tila gusto nitong wasakin ang kanyang dibdib. Hindi niya maalala ang pangalan. Hindi niya maalala kung saan niya nakita ang simbolong yon. Ngunit ang epekto nito sa kanya ay agaran at marahas. Tila may invisible na kamay na sumakal sa kanyang leeg, pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi dahil sa maagap na pag-alalay ni Mateo, marahil ay bumagsak na siya sa maputik na lupa. Bella, anong nangyari? Namumutla ka? Ang nag-aalalang tanong ni Mateo, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga braso upang patatagin siya. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang lubid na humihila sa kanya pabalik mula sa bangin ng kawalan. Ang sasakyan, ang letrang iyon, ang nanginginig na bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa itim na SUV kahit na nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa luhang dulot ng takot. Pakiramdam ko ay papatayin nila ako. Hindi na intindihan ni Mateo ang sinabi ni Bella. Ngunit naramdaman niya ang tindi ng takot ng babae. Mabilis niyang hinarangan ang paningin ni Bella gamit ang kanyang sariling katawan. Tinalikuran niya ang sasakyan at ang mga taong naroon upang protektahan ang babaeng nanginginig sa kanyang harapan. Huwag mong tingnan. Nandito lang ako. Hinding-hindi ko hayaan na may manakit sa'yo. Ang mga bisig ni Mateo ay naging isang matibay na pader sa pagitan ni Bella at ng kanyang kinatatakutan. Dahan-dahan niyang inalalayan ang nanginginig na babae pabalik sa loob ng kanilang dampa, papalayo sa mapanganib na tingin ng mga estranghero. Samantala, sa loob ng itim na SUV, bahagyang ibinaba ng isang lalaking nakauniporme ang tintadong bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi sa magandang tanawin ng dagat, kundi sa babaeng namumutla na inaakay ng isang mangingisda. Mabilis at tahimik niyang inilabas ang kanyang telepono. Sa isang pindot ng daliri, nakunan niya ang mukha ni Bella. Isang mukha ng takot at pagkalito na nakatago sa likod ng balikat ni Mateo. Ilang sandali pa, ang mensahe ay lumipad na sa himpapawid. Tumatawid ang mga bundok at dagat, patungo sa isang marangyang opisina sa Maynila. Sa pinakatuktok ng Vergara Tower, ang hangin ay malamig at amoy mamahaling pabango. Malayo sa amoy ng asin at pawis ng Zambales, nakaupo si Adriano sa kanyang malawak na mesa. Hawak ang isang baso ng alak habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng pag-ilaw ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Walang tunog. Tanging ang liwanag lamang ang hudyat ng isang mensaheng magpapabago ng lahat. Tamad niyang kinuha ang telepono at binuksan ang mensahe mula sa kanyang tauhan sa Zambales. Sir, tingnan niyo po ito. May kamukha ang asawa niyo sa village na ide-demolish natin. Napataas ang kilay ni Adriano. Isang ngisi ng pag-uyam ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang akala niya ay isa na namang kalokohan. Ngunit nang i-zoom niya ang larawan, ang ngisi ay unti-unting nabura at napalitan ng isang nakakamatay na seryoso. Ang mga mata sa larawan, ang mga matang yon na puno ng takot, ay kilalang-kilala niya. Nabitawan ni Adriano ang baso ng alak. Ang mamahaling likido ay tumapon sa kanyang mesa at dumanak sa sahig. Tila dugo na kumakalat sa isang krimen. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa screen. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang bangkay na dapat ay kinain na ng mga pating, ay nakatingin pabalik sa kanya mula sa isang mahirap na baryo. Hindi maaari. Ang bulong ni Adriano, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at gulat. Buhay ka pa, Isabela. Isang madilim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Kung gayon, kailangan kitang ilibing ng mas malalim sa pagkakataong ito. Ang boses ni Adriano
ay mababa at puno ng kamandag. Isang bulong na tanging ang malamig na hangin ng opisina ang nakarinig. Dinampot niya ang telepono at mabilis na tinawagan ang numero ni Valeria. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila paghahasa ng patalim sa kanyang isipan. Nang sagutin ito ng babae sa kabilang linya, ang boses ni Adriano ay naging yelo sa lamig. Wala nang bakas ng pagmamahal, tanging ang determinasyon ng isang mamamatay tao ang natitira. Valeria, huwag kang magugulat. Ang mariing sabi niya habang hindi inaalis ang tingin sa larawan ng kanyang asawa na nagtatago sa likod ng isang mangingisda. Ang bangkay na iniwan natin sa dagat, nakita ko siya. Humihinga pa ang problema natin. At sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita namin, hindi na siya sisikatan pa ng araw. Sa kabilang dulo ng linya, napasinghap si Valeria. Ngunit bago pa siya makasagot, ay pinatay na ni Adriano ang tawag. Ang desisyon ay naitakda na. Ang kapayapaan sa Zambales ay isa lamang ilusyon na malapit ng basagin ng isang madugong katotohanan. Samantala, sa loob ng munting dampa sa dalampasigan, mahimbing na natutulog si Bella sa tabi ni Lyra. Ang kanyang dibdib ay panatag na tumataas baba. Walang kamalay-malay na sa kabila ng katahimikan ng gabi, ang mga mata ng demonyo ay nakatuon na sa kanilang tahanan. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ito ay nagpapahinga lamang bago ang mas malakas na hagupit. Kinabukasan, ang payapang hangin sa dalampasigan ay binahira ng tensyon. Ang mga taga na yon ay nagtipon sa harap ng kanilang mga dampa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng magkahalong takot at determinasyon. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang mga kinatawan mula sa Vergara Resorts, ang kanilang mga plansadong damit at makintab na sapatos ay isang malinaw na insulto sa payak at maputik na pamumuhay ng mga mangingisda. Isang lalaking mayabang na may suot na salamin ang humakbang pasulong. Hawak ang isang rolyo ng papel na tila isang sentensya ng kamatayan. Mga minamahal kong residente, ang kanyang boses ay puno ng huwad na paggalang. Nandito kami para sa inyong ikauunlad. Ang Vergara Resorts ay magtatayo ng isang world-class na paraiso sa lugar na ito. At bilang kabayaran, bibigyan namin kayo ng halaga na sapat na para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Ito ay isang pagkakataon na hindi nyo dapat palampasin. Hindi namin kailangan ng oportunidad na magtutulak sa amin palayo sa aming tahanan. Ang matigas na sagot ni Mateo na siyang tumayo sa pinakaharap ng mga residente. Ang bawat pulgada ng buhangin na tinatapakan ninyo ay may kasaysayan. Dito ipinanganak ang aming mga ninuno at dito namin gustong ilibing ang aming mga buto. Hindi nabibili ng pera ang aming mga alaala. Napangisi ang kinatawan. Huwag na kayong maging sentimental, Manong. Ang batas ay nasa panig namin. Ang pirma nyo lang ang kailangan para walang masaktan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng dampa, pinapanood ni Bella ang mainit na pagtatalo. Bawat tingin niya sa mga aroganteng kinatawan at sa gintong logo ng Vergara ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ang kanyang isipan ay binabagyo ng mga putol-putol na imahe na hindi niya maintindihan. Ang kalansing ng mga baso ng mamahaling alak, ang halimuyak ng pabango ng isang babae, ang malamig na pakiramdam ng isang kamay na tumutulak sa kanyang likod, napahawak siya sa kanyang sentido, ang kanyang paghinga ay bumibilis, at ang silid ay tila umiikot sa kanyang paningin. Sa labas, ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Sa huli, umalis ang mga kinatawan ng walang napala, ngunit nag-iwan sila ng isang malinaw na banta na nakabitin sa hangin. Babalik kami, at sa susunod, hindi na kami makikiusap. Bumalik si Mateo sa kanilang dampa. Ang kanyang noo ay kulubot sa pag-aalala at basa ng pawis dahil sa init ng araw at ng sitwasyon. Nakita niya si Bella na nakasandal sa dingding, maputla at nanginginig. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig.
Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, kumuha si Bella ng isang maliit na piraso ng tela. Marahang lumapit kay Mateo at pinunasan ng pawis sa noo nito. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan ng sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo. Nakita ni Bella sa mga mata ni Mateo ang isang matibay na pader na handang protektahan siya. At nakita naman ni Mateo sa mga mata ni Bella ang isang marupok na kaluluwang nangangailangan ng kanlungan. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Bella na malamig dahil sa takot. Hindi nila makukuha ito sa atin. Ang mahinang pangako ni Mateo, ang kanyang magaspang na hinlalaki ay marahang humaplos sa likod ng palad ng babae. Habang magkasama tayo, lalaban tayo. Sa loob ng itim na SUV na papalayo sa nayon, kinontak ng mayabang na kinatawan ng kanyang amo. Boss Adriano, matitigas ang ulo ng mga tao dito. Ayaw nilang pumirma. Ano po ang gagawin natin? Mula sa kabilang linya, ang boses ni Adriano ay kalmado ngunit puno ng lamig. Hindi ko kailangan ng lupa. Kailangan ko ng katahimikan. Kung ayaw nilang umalis ng maayos, takutin ninyo. Bigyan niyo sila ng dahilan para matakot sa dilim. Magsimula kayo sa bangka ng lider nila. Sumapit ang gabi at ang buong nayon ay nabalot na ng katahimikan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Ngunit sa ilalim ng buwan, isang anino ang tahimik na gumapang papalapit sa mga bangkang nakasadsad sa buhanginan. Ang anino ay huminto sa pinakamalaking bangka, ang bangka ni Mateo. Sa kanyang kamay ay isang lata ng gasolina at isang maliit na panindi. Ibinuhos ng anino ang likido sa kahoy na katawan ng bangka. Tinitiyak na mababasa ang bawat sulok nito. Pagkatapos, kinuha niya ang panindi. Ang maliit na kiskisan ng metal ay gumawa ng isang halos hindi marinig na kaluskos sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na apoy ang sumiklab sa dulo nito. Ang liwanag ay sumasalamin sa determinadong mata ng anino. Sa isang iglap, ang apoy ay inihagis sa bangkang binasa ng gasolina. Sa loob ng marangyang mansyon sa Maynila, ang katahimikan ay nababalot ng yelo ng takot. Si Valeria, na ang pagbubuntis ay malaki na ang ipinagbago sa kanyang pangangatawan, ay paikot-ikot sa silid na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Nagniningning ang screen ng kanyang telepono, ipinapakita ang mensaheng nag-ulat tungkol sa pagtutol ng mga taga nayon. Hindi ito maaari, Adriano. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sindak. Habang humihinga pa ang babaeng iyon, hindi tayo matatahimik. Baka maalala niya ang lahat. Paano na ang anak natin? Anong kinabukasan ang maibibigay natin sa kanya kung babalik ang multong iyon? Kailangan mong gawin ang nararapat. Patayin mo siyang muli. Siguraduhin mong sa pagkakataong ito ay hindi na siya lulutang pa. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Ginagamit ang bata sa kanyang sinapupunan bilang isang sandata upang manipulahin ang kasamaan sa puso ni Adriano. Pinakalma ni Adriano ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ito ay isang malamig at kalkuladong titig ng isang negosyanteng nagtatanggal ng sagabal sa kanyang plano. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Minsan, kailangan mo lang ipakita sa mga daga kung sino ang pusa. Ipaparamdam ko sa kanila ang takot na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang gabi sa Zambales ay madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. Ngunit ang payapang tanawin ay biglang sinira ng isang marahas na kulay kahel na liwanag na gumising sa buong nayon. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa isang bahagi ng palengke, nilalamon ang mga kahoy na pwesto at ang mga tuyong lambat na nakasampay. Sinundan ito ng malalakas na paghampas ng mga bakal sa mga katawan ng bangka. Ang bawat tama ay lumilikha ng tunog ng pagkasira at pagdurog sa puso ng mga mangingisda. Nagsigawan ng mga tao, ang kanilang mga boses ay puno ng pagkasindak.
Tumakbo sila palabas ng kanilang mga dampa. Dala-dala ang mga balde ng tubig sa isang walang pag-asang pagtatangka na apulahin ng apoy. Nag-iyakan ang mga bata, mahigpit na nakayakap sa kanilang mga ina habang pinapanood ang kanilang kabuhayan na nagiging abo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Mateo. Binuhat niya ang inaantok pang si Lyra at hinila si Bella palayo sa apoy. Itinago niya ang mag-ina sa likod ng isang malaking pormasyon ng mga bato sa gilid ng dalampasigan, isang maliit na kuweba na nagsilbing kanilang pansamantalang kanlungan. Sa masikip at madilim na lugar na yon, ang takot ay halos mahahawakan. Naririnig nila ang mga sigawan sa labas at nararamdaman ang init na nagmumula sa nagngangalit na apoy. Nanginginig ang buong katawan ni Bella. Ang kaguluhang ito, ang apoy na ito, ay parang pamilyar na bangungot. Napasubsob siya sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa luma nitong sando. Si Lyra, na nasa pagitan nilang dalawa, ay niyakap din niya ng mahigpit. Sa isang iglap, sila ay naging isang pamilyang pinagbuklod ng takot at pangangailangang protektahan ang isa't isa. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ni Bella. Ang puso ng matapang na mangingisda ay nakaramdam ng kirot na higit pa sa pagkasunog ng kanyang kabuhayan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga braso at niyakap ang mag-ina. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang may ibang tao na makapasok sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Basta't kasama kita, walang makapananakit sa inyo. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay isang pangakong mas matibay pa kaysa sa mga batong nakapaligid sa kanila. Ang init ng kanyang katawan at ang tibay ng kanyang mga bisig ang nagsilbing tanging kalmado sa gitna ng unos. Umiyak si Bella sa kanyang dibdib, mga luhang hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkakasala. Kasalanan ko ito, ang paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Mula nang dumating ako, puro kamalasan na ang dala ko sa inyo. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Nang mag-umaga, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa mga taga na yon. Ang isang bahagi ng palengke ay uling na lamang. Ang mga bangka ay wasak, ang iba ay may malalaking butas na sinadya. Habang sinusuri ni Mateo ang pinsala sa kanyang sariling bangka, ang tanging pag-asa ng kanilang pamilya, may napansin siyang kumikinang sa buhanginan. Isa itong metal na panindi, isang mamahaling lighter na hindi pagmamay-ari ng sinumang mangingisda sa kanilang lugar. Pinulot niya ito. Sa ilalim nito ay may nakaukit na 2 letra, Adi. Hindi niya naintindihan ang kahulugan nito, ngunit naramdaman niyang ito ay isang piraso ng kasamaan na naiwan ng mga anino ng gabi. Ibinulsa niya ito, isang lihim na ebidensya ng krimen. Habang ang mga residente ay nagiiyakan at nagtitinginan sa kawalan ng pag-asa, isang boses na nagmumula sa isang megaphone ang biglang pumunit sa malungkot na katahimikan. Mga kaawa-awang mangingisda, mukhang tinamaan kayo ng malas, pero huwag kayong mag-alala. Ang Vergara Resorts ay nandito para mag-alok ng solusyon. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinagmulan ng boses. Isang makintab na itim na SUV ang marangyang huminto sa gitna ng nasunog na palengke. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Ang unang lumabas ay isang pares ng napakamahal na sapatos na may mataas na takong, na walang pag-aalinlangang tumapak sa abo at putik. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida. Ang kanyang malaking tiyan ay hindi nakabawas sa kanyang mapagmataas na tindig. Itinaas ni Valeria ang kanyang salaming pang-araw at isang ngiti ng tagumpay at pang-aalipusta ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi habang pinagmamasdan ang pagkawasak na kanyang iniutos. Nakatayo si Valeria sa gitna ng nasunog na palengke. Ang kanyang mukha ay nakangiti nang may pagtatagumpay habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Ang kanyang tinig ay lumutang sa hangin, puno ng pagmamataas at pang-aalipusta.
Awa naman sa inyo. Tila hindi nyo na kayang magtayo ng panibagong buhay dito. Pero huwag kayong mag-alala. May solusyon ang Vergara Resorts. Ang mga taga na yon ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nagbabadyang mag-alab sa galit. Si Bella, na nakatago sa likod ni Mateo, ay nakaramdam ng isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang gulugod. Ang mukha ni Valeria, ang kanyang mapanuyang ngiti, ang kanyang malaking tiyan, lahat ng iyon ay parang isang masamang panaginip na unti-unting nagiging makatotohanan. Lumapit si Valeria. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang martilyo na tumatama sa puso ng mga mangingisda. Hindi nyo na kailangan pang magpakamartir. Magkano ba ang bawat bahay ninyo? Magkano ba ang inyong mga bangka na nasunog? Bibigyan namin kayo ng dobleng halaga para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Iyon ay kung makikiisa kayo. Kung hindi, baka mas masahol pa sa nangyari kagabi ang bumulaga sa inyo. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa mga taga na yon. Ang ilan ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang kanilang mga mata ay tumingin sa kanilang mga nawasak na kabuhayan. Ngunit bago pa man may sumuko, humakbang si Mateo pasulong. Hindi kami nagugutom at hinding-hindi kami matatakot sa inyo. Ang boses ni Mateo ay matigas, puno ng galit na matagal nang kinimkim. Ang bawat sentimetro ng lupa rito ay dugo at pawis ng aming mga ninuno. Hindi namin ipagpapalit ang aming mga alaala sa kahit gaano pa karaming pera nyo. Umalis kayo. Napangisi si Valeria. Talaga lang ha? Kung ganoon, tingnan natin kung gaano katigas ang inyong mga puso kapag wala na kayong makakain. At baka matunaw pa ang inyong pride kapag may nasaktan sa inyo. Ang kanyang tingin ay tumama kay Lyra na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Bella. Ang mga mata ni Mateo ay nag-apoy sa galit, ngunit bago pa man siya makasagot, isang grupo ng mga armadong lalaki na kasama ni Valeria ang sumugod sa kanya. Pinigilan ng mga taga-nayon si Mateo na lumaban. Huwag kang makialam, Mateo, para hindi ka masaktan. Ang utos ni Valeria sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Mateo na tila isang nagagalit na leon na handang sumugod. Biglang sumugod ang isang malaking lalaki, marahas na itinulak si Mateo. Bago pa man makabangon ang mangingisda, sinuntok siya ng malakas sa mukha. Bumagsak si Mateo sa lupa. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na bato. Mabilis na dumaloy ang dugo mula sa kanyang noo, kumalat sa putik ng dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay pilit na nanatiling bukas, nakatingin sa direksyon ng dampa kung saan nakatayo si Bella at Lyra. Mula sa likuran ng mga taong nagtatakip sa kanyang paningin, nakita ni Bella ang nangyayari. Nakita niya ang pagbagsak ni Mateo. Nakita niya ang dugo na dumaloy mula sa kanyang noo. Nakita niya ang galit ng ngiti ni Valeria at narinig niya ang mapanuyang tawa nito. Ang lahat ng iyon ay parang isang deja vu na bumalik. Ang kanyang ulo ay parang sasabog sa sakit. Ang mga imahe ay mabilis na naglalaro sa kanyang isipan. Ang duyan, ang isang singsing na may malaking diamante, ang puting damit ng kasal, ang nagdudugong labi ng isang babae, ang malamig na pagtulak sa kanyang likod. Ang mga boses na matagal nang nakakulong sa kanyang utak ay nagsimulang maging malinaw. Wala kang kwenta. Baliw ka. Baog ka. Pabigat ka lang sa buhay ko. Ang mga mapanuyang tawa ni Valeria ay pumuno sa hangin. Tila musika sa demonyo. Tingnan niyo ang leader niyo. Iyan ang mangyayari sa sinumang lumaban sa Vergara Resorts. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, nang dumampi ang dugo ni Mateo sa maputik na lupa at kasabay ng tawa ni Valeria, isang matinding pag-alog ang naganap sa isipan ni Bella. Ang mga gamot, ang tiyan, ang yate, ang malupit na mga salita, ang pagtulak sa dagat. Lahat ng piraso ay nagsama-sama, bumuo ng isang malinaw at nakakapasong katotohanan. Hindi siya baliw, hindi siya pinabayaan, pinagtaksilan siya.
at pinatay. Isabela Amaryllis Vergara. Hindi niya inilabas ang anumang ingay. Walang sigaw, walang hikbi. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng takot, ay dahan-dahang napuno ng isang malamig at mapanganib na ningning. Ang mga luhang umagos mula sa kanyang mga mata ay hindi luha ng takot, kundi luha ng galit na matagal nang nakabaon. Ang mahina at walang alam na si Bella ay tuluyan ng namatay. Sa kanyang lugar, bumangon si Isabela Vergara, isang babaeng puno ng paghihiganti at isang determinasyon na susunugin ang mga taong gumawa sa kanya nito. Mabilis niyang hinigpitan ang kanyang bibig, kinagat ang kanyang labi, hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang pagdugo nito. Hindi pa ito ang panahon. Hindi pa niya dapat ipakita sa mga demonyong ito na buhay siya. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang protektahan ang mga taong nagligtas sa kanya. Lihim na sumulyap si Valeria sa tapat ng dampa. Nagkaroon siya ng pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Isang lamig na gumapang sa kanyang batok. Tinitigan niya ang dampa ni Mateo. Ngunit walang tao roon. Inisip niyang guni-guni lamang niya iyon. Nang sumapit ang gabi, ang katawan ni Mateo ay dinala sa isang maliit na klinika sa Nayon. Ang kanyang ulo ay nabalot ng benda at ang kanyang mukha ay maputla. Nanginginig ang kamay ni Bella habang hawak ang kamay ng lalaki. Lumapit siya sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay isang bulong na tanging ang hangin lamang ang nakarinig. Isang boses na hindi na ang boses ni Bella, kundi ang boses ng isang muling na buhay na reyna. Pangako, mahal ko, babayaran nila ang bawat patak ng dugo mo. Matapos ang pangako na yon, walang paalam na lumabas si Isabela ng klinika. Hindi siya lumingon, hindi siya nagdalawang isip. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng panibagong lakas at determinasyon. Ang mga ilaw sa klinika ay tuluyan ng nawala sa kanyang paningin at ang tanging nasisilayan niya ay ang madilim na kalsadang naglalakbay patungo sa isang panibagong buhay, puno ng paghihiganti. Sa madilim na kalsada na nag-uugnay sa Zambales at Maynila, ang isang boss ay tahimik na bumabaybay sa kanyang ruta. Nakaupo si Isabela sa isang sulok. Ang kanyang suot ay isang kupas na damit na pang-araw. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng buhol, malayo sa dating elegante niyang estilo. Ang kanyang mga mata ay blangko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang bagyo ng mga alaala ang nagaganap. Bawat detalye ng kanyang dating buhay, bawat ngiti ni Adriano, bawat yakap ni Valeria, lahat ng yun ay nagbabalik. Ngunit ngayon ay may kasamang matinding pait. Hindi na siya ang dating Isabela na madaling utuin. Ngayon, siya ay isang babaeng may matalim na isipan at pusong puno ng galit. Pagdating sa Maynila, ang malalaking gusali at ang maingay na syudad ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang marangyang mansyon, isang lumang hotel sa isang liblib na bahagi ng lungsod ang kanyang tinungo. Dito, sa gitna ng mga ordinaryong tao, sinimulan niya ang kanyang pagbabalik. Ang unang hakbang ni Isabela ay ang paghahanap sa taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, si Attorney Marcelo Santillan. Ang matandang abogado na may edad na at puti na ang buhok ay nabigla nang makita siya. Halos bumagsak ang baso ng tubig sa kanyang kamay nang makita niya ang babaeng pinaniniwalaan niyang matagal nang patay. Isabela, anak ko, buhay ka? Ang boses ni Attorney Santillan ay nanginginig sa pagkabigla at tuwa. Hindi pa po ako patay, Tio Marcelo. Ang malalamig na sagot ni Isabela. Pero gusto po akong patayin ng asawa at kaibigan ko. At kailangan ko po kayong tulungan akong burahin sila sa mapa. Nagkwento si Isabela ng walang emosyon. Bawat detalye ay parang isang patalim na tumatarak sa puso ni Attorney Santillan. Ang mga gamot, ang pagbubuntis ni Valeria, ang pagtatangkang pagpatay. Lahat ng ito ay nagdulot ng galit sa matandang abogado.
Ginawa naming priority ang kasong ito. Sa loob ng ilang araw, lumabas ang mga katotohanan na mas masahol pa kaysa sa inaasahan ni Isabela. Hindi lamang nanggagaya ng pirma si Adriano at naglilipat ng pondo ng Vergara Corporation sa kanyang sariling account, kundi lumabas din ang mga lumang medical records mula sa ospital na pagmamay-ari ng isa sa mga kasosyo ni Adriano. Dito, nakasaad na si Adriano mismo ang may problema sa reproductive system at hindi siya maaaring magkaanak. Ang mga gamot na ibinibigay niya kay Isabela ay hindi para sa depression, kundi mga pampababa ng hormones na magpapahirap sa kanya na magbuntis, sinasadya upang siya mismo ay maniwala na baog siya ang anak ni Valeria. Malamang ay hindi anak ni Adriano. Ang impormasyong yon ay tumama kay Isabela nang higit pa sa anumang pisikal na sakit. Isang matinding pait ang gumapang mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao, ay binuo sa isang napakalaking kasinungalingan. Hindi siya baog. Ginawa lang siyang baog ng kanyang sariling asawa. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ginamit ka lang nila, Isabela, para makuha ang lahat ng sayo, ang malungkot na sabi ni Attorney Santillan. Sa gabi, sa loob ng kanyang maliit na hotel room, mahimbing na natutulog si Isabela sa lumang kama. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy na naglalakbay pabalik sa Zambales. Ang amoy ng asin at pinipritong isda ay pumuno sa kanyang pang-amoy. Nakita niya ang mukha ni Mateo, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Narinig niya ang boses ni Lira na tumatawag sa kanya ng nanay. Hinawakan ni Isabela ang kanyang lumang telepono, ang lumang telepono ni Mateo na binigay niya bago siya umalis. Binuksan niya ito. Sa screen, ang wallpaper ay isang larawan nilang tatlo. Siya, si Mateo at si Lira, na nakangiti sa harap ng kanilang dampa. Ang mga ngiti ay hindi perpekto, ang mga damit ay luma, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng tunay na kaligayahan. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Dapat ba siyang bumalik? Dapat ba niyang kalimutan ang lahat ng ito at manatili na lang bilang Bella, ang mangingisdang walang alaala, ngunit may tunay na pamilya? Ang ideyang yon ay napakatukso, napakapayapa. Ngunit pagkatapos, naaalala niya ang dugo sa noo ni Mateo, ang takot sa mga mata ni Lira, ang ngisi ni Valeria. Ang puot ay unti-unting lumamon sa kapayapaan sa kanyang puso. Hindi siya maaaring bumalik na lang. Hindi niya maaaring hayaan na ang mga demonyong yon ay manalo. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ang pamilyang pinili niyang mahalin. Nagtataka si Bella kung sino ang ama ng anak ni Valeria. Ang tanong na yon ay umiikot sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ngunit wala na siyang oras para sa mga katanungang personal. Ang kanyang misyon ay mas malaki. Kinabukasan, tumawag si Attorney Santillan. Isabela, may balita ako. Bukas ng gabi ang ika-40 anibersaryo ng Vergara Corporation. At doon, planong ipahayag ni Adriano na siya na ang bagong chairman at CEO ng kumpanya. Kasabay din daw nilang ilulunsad ang Zambales Resorts Project. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Nagmadali si Isabela na bumili ng isang simpleng ball gown. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang kapangyarihan na tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Kung gayon, Tio Marcelo, panahon na para bumalik ang reyna. Ihanda niyo po ang lahat ng ebidensya. Bukas ng gabi, magtatapos ang kanilang palabas. Isabela Amarilis Vergara, ang dating nawalang tagapagmana, ay handa nang bumalik. Hindi para ipaglaban ang kanyang posisyon, kundi para ipagtanggol ang kanyang karapatan sa isang buhay na puno ng pagmamahal at paggalang. At handa na siyang harapin ang lahat ng kasinungalingan na binuo sa kanyang pangalan. Ang dilim ay malapit ng masira ng liwanag ng katotohanan. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nakabaon sa Zambales, kasama ang kanyang pamilya
na handa niyang ipagtanggol hanggang sa huling patak ng dugo. Ang Grand Ballroom ng Vergara Tower ay nagliliwanag sa ganda at karangyaan. Nakasuot ang bawat isa ng kanilang pinakamamahaling kasuotan. Hawak ang mga baso ng champagne habang nagkakasiyahan sa ika-40 anibersaryo ng Vergara Corporation. Si Adriano, na nakasuot ng isang puting tuxedo, ay nakatayo sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at huwad na kaligayahan. Sa kanyang tabi, si Valeria, na ang malaking tiyan ay nakabalot sa isang elegante at mahal na bestida, ay nagpakita ng isang mapagkunwaring ngiti. Punong-puno ng pagmamalaki sa kanyang pagiging soon-to-be mother ng tagapagmana ng Vergara. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Ang boses ni Adriano ay matagumpay na lumutang sa ere. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang pamilya. At sa gabing ito, ipinagdiriwang natin ang panibagong simula. Kasama ang aking pinakamamahal na asawa, si Valeria, at ang aming magiging anak na magpapatuloy sa legacy ng Vergara. Kasabay nito, ipinagmamalaki ko ring ilulunsad ang ating pinakabagong proyekto, ang Vergara Resorts, na magdadala ng progreso sa Zambales. Ang mga palakpak ay dumagundong sa buong silid. Si Valeria ay pilit na pinunasan ng kanyang mga mata na tila luha ng kaligayahan ang namumuo doon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Sa likod ng kanilang huwad na pagtatagumpay, ang mga bisita ay walang kamalay-malay sa kasamaan na bumabalot sa 2 taong iyon. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang talumpati, ang ilaw sa buong ballroom ay biglang namatay. Isang ingay ng pagkabigla ang lumutang sa hangin. Sa isang iglap, isang malaking screen sa likod ng entablado ang nagliwanag, ipinapakita ang isang serye ng mga dokumento at medical records. Una, ang resulta ng isang DNA test na nagpapatunay na si Adriano del Castillo ay infertile. Pangalawa, ang tunay na medical records ni Isabela Vergara na nagpapatunay na siya ay fertile at walang problema sa pagbubuntis. Pangatlo, ang isang bank statement na nagpapakita ng ilegal na paglipat ng bilyon-bilyong piso mula sa Vergara Corporation patungo sa personal na account ni Adriano. Isang matinding bulungan ang sumiklab sa buong silid. Ang mga bisita ay nagtitinginan ng may pagtataka at pagkabigla. Si Adriano at Valeria ay nanigas sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Tila nakakita sila ng multo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Huminto ang lahat ng bulungan. Ang bawat pares ng mata ay napako sa babaeng nakatayo sa gitna ng liwanag. Nakasuot siya ng isang simpleng pulang ball gown, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at pagiging marangal. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Si Isabela Amarilis Vergara ay bumalik. Hindi ba't masyadong maaga para magdiwang sa burol ko, Adriano? Ang boses ni Isabela ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang lamig na bumabalot sa buong silid. Namutla si Adriano. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapagsalita. Valeria, na kanina ay punong-puno ng pagmamataas, ay nanginginig ang buong katawan. Hindi nila inasahan ang pagbabalik na ito. Hindi nila inasahan na ang bangkay na iniwan nila sa dagat ay babalik upang maningil. Guards, dakpin ang babaeng yan. Isa siyang impostor. Baliw yan. Ang sigaw ni Adriano, pilit na pinakalma ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Subalit, walang gumalaw sa mga gwardya. Ang lahat ay nakatitig kay Isabela. Sa kanilang mga mata ay may paggalang at pagkabigla. Humakbang si Isabela pasulong. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Adriano. Baliw, impostor, ang mga salitang yan ay mas bagay sa inyong dalawa. Ang wika ni Isabela. Inihagis niya ang isang folder ng mga dokumento sa mesa. Ang mga papel ay lumipad sa ere.
nagkalat sa sahig. Ang mga papeles ay naglalaman ng mga ebidensya ng pagmamanipula, corruption, at ang nakatagong audio recording na kinuha mula sa iCloud account ni Adriano. Ang bawat salitang binitawan niya at ni Valeria sa yate, kasama ang kanilang plano na patayin si Isabela. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nag-flash ng sabay-sabay. Ang mga bulungan ay lumakas. Si Adriano ay parang yelong natutunaw. At Valeria, ang mapagkunwaring ina, ang patuloy na wika ni Isabela, ang kanyang tingin ay tumama sa malaking tiyan ni Valeria. Hindi anak ni Adriano ang nasa sinapupunan mo. Ang tunay na ama ng anak mo ay ang dati niyang driver, si Mang Tonyo. Isang DNA test ang isinagawa namin. At ang resulta, ang resulta ay nasa screen na. Parang sinaksak ng isang matalim na kutsilyo si Valeria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay nakabukas, hindi makapagsalita. Napatingin siya kay Adriano, na ngayon ay galit na ang tingin ay nakatuon sa kanya. Ang mga kasinungalingan, ang mga panlilinlang, lahat ng yon ay bumalik sa kanila ng mas matindi. Sa isang iglap, pumasok ang mga pulis sa ballroom. Ang chief of police, na dating kaibigan ng kanyang ama, ay lumapit kay Isabela. Niyakap niya ang babae. Isabela, ligtas ka na. Adriano del Castillo, Valeria Quintos, arestado kayo sa kasong pagtatangkang pagpatay, pandaraya, at korupsyon. Ang matigas na wika ng hepe ng pulisya. Ang galit na ekspresyon ni Adriano ay hindi nawala. Ngunit habang siya ay kinakabitan ng posas, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nakakamatay na ngiti na tanging si Isabela lamang ang nakakita. Isang ngiti na tila may nakatagong alas sa kanyang manggas. Hindi pa tapos ito, Isabela. Natigilan si Isabela. Ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon? Meron pa ba siyang dapat alalahanin? Nang mailabas ang dalawang taksil mula sa ballroom, tuluyan nang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa kaligayahan, kundi dahil sa matinding pagod. Lumabas siya ng ballroom at naglakad sa sikat na siksikan ng mga mamamahayag na nag-uunahan sa pagkuha ng kanyang mga litrato. Ngunit sa kanyang paglalakad, biglang nagring ang kanyang telepono, ang lumang telepono ni Mateo. Ate Bella, ang boses ni Lyra ay puno ng paghihinagpis at pag-iyak. Tatay, ayaw na gumising ni tatay. Nabitawan ni Isabela ang telepono. Ang instrumentong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay ngayon ay bumagsak sa sahig. Ang screen nito ay basag. Ang kanyang mundo ay muling nagdilim. Nagkalat ang basag na salamin ng telepono sa malamig na sahig ng gusali. Walang pag-aalinlangan na tinalikuran ni Isabela ang lahat ng flash ng kamera at ang mga boses ng nagtataka na mamamahayag. Ang kanyang suot na mamahaling ball gown ay tila isang balabal na bumibigat sa kanyang balikat. Hinubad niya ang kanyang sapatos na may mataas na takong, hinayaan itong mahulog sa lupa at tumakbo ng walang direksyon sa gitna ng abalang kalye ng Maynila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas, isang takot na mas matindi kaysa sa lahat ng kanyang dinanas ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Pinahinto niya ang unang taxi na kanyang nakita. Zambales, dali! Bilisan mo! Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na makilala. Ang driver ay tumingin sa kanya nang may pagtataka sa kanyang suot at magulong itsura. Ngunit nakita niya ang matinding pag-aalala sa mga mata ng babae kaya't mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Sa loob ng taxi, ang mga alaala ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Si Mateo na nakangiti habang inaabot ang mumurahing ipit sa buhok. Si Lyra na nakayakap sa kanya habang tinatawag siyang nanay. Ang amoy ng tuyo at pawis, ang init ng dampa. Lahat ng yon ay nagpapakita sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan
sa yaman at kapangyarihan. Nang makarating siya sa Zambales, ang madilim na gabi ay nagbigay daan sa isang umaga na puno ng kalungkutan. Walang pasubali na dumiretso si Isabela sa maliit na klinika sa Nayon. Ang kanyang mga paa ay namamanhid, ngunit patuloy pa rin siyang tumakbo. Nang makita niya si Lira na nakaupo sa labas ng isang silid, ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Halos bumagsak ang kanyang mga tuhod. Mabilis niyang niyakap ang bata. Nanay, si tatay. Ayaw na gumising ni tatay. Ang yak ni Lira, halos hindi na makahinga. Sa loob ng silid, nakita ni Isabela si Mateo na nakahiga sa kama. Ang kanyang ulo ay nabalot ng makapal na benda. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mahina. Lumapit si Bella sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang mga luha. Ang doktor, isang matandang babae na may malalim na kunot sa kanyang noo, ay lumapit sa kanya. Ma'am, malala po ang lagay ni Mateo. Ang kanyang ulo ay matinding naapektuhan. Hindi pa po kami makakasiguro kung ano ang mangyayari. Kailangan po niya ng masinsinang operasyon at gamot na hindi po namin kayang ibigay dito. Kung hindi po siya maoperahan sa lalong madaling panahon, ang salitang maaring ay naiwang nakabitin sa hangin, ngunit ang kahulugan nito ay malinaw. Ang bilyon-bilyong piso sa kanyang bank account, ang kapangyarihan ng Vergara Corporation, ang lahat ng kayamanan na kanyang naibalik, lahat ng iyon ay walang silbi ngayon. Wala siyang magagawa para iligtas ang taong nagligtas sa kanya. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding sakit, isang sakit na mas matindi pa kaysa sa kanyang sariling pagkamatay. Hindi. Ililigtas ko siya, ang matigas na wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang bag. Isang blankong tseke mula sa Vergara Corporation. Attorney Santillan, ilipat niyo po ang lahat ng kayamanan ko. Hanapin niyo ang pinakamahusay na doktor at ospital. Handa akong ibigay ang lahat. Lahat ng pera, lahat ng kapangyarihan, para lang iligtas ang taong ito. Ngayon din. Sa loob ng ilang oras, isang helicopter ang lumapag sa isang bukid malapit sa Nayon. Inilipat si Mateo sa pinakamahusay na ospital sa Maynila. Si Isabela, na nakasuot pa rin ng kanyang kupas na damit, ay hindi umalis sa tabi ni Lira. Ang bata ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Bakit po sila galit kay tatay, nanay? Ang mahinang tanong ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Mateo. Pinunasan ni Isabela ang luha ni Lira gamit ang kanyang mamahaling panyo na may burdang amarilis. Dahil po masama sila, anak. Gusto nilang kunin ang lahat ng sa atin. Pero hinding-hindi ko hahayaan iyon. Lalaban tayo. Para kay tatay mo. Para sa tahanan natin. Sa kanyang isipan, nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na siya lumaban para sa pera o posisyon. Lumaban siya para sa mga taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya. Para sa mga taong nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Nang matapos ang operasyon, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Isabela, siniguro namin ang lahat. Nagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero, natigilan ang puso ni Isabela. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga salitang pero ay nagdulot ng isang malamig na takot sa kanyang puso. Pero kailangan pa rin natin ng milagro. Mahina ang kanyang vital signs. Hindi pa po siya nagigising. Nagkaroon siya ng matinding trauma sa ulo. Kailangan po ninyong maging handa sa anumang mangyayari. Maaari po kayong pumasok. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumatarak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. At kung hindi dahil sa pag-alalay ni Attorney Santillan, marahil ay bumagsak na siya. Hawak ang kamay ni Lira. Dahan-dahang lumakad si Isabela patungo sa silid. Ang bawat hakbang
ay tila 1,000,000 milya. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang silid ay malamig at tahimik. Nakahiga si Mateo sa kama. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo at wire. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nanay, si tatay. Hindi na po siya gumigising. Ang iyak ni Lyra na bumabalot sa silid. Nilapitan ni Isabela ang kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Mateo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng pera na kanyang naibalik. Wala lahat ng yun ngayon. Ang tanging gusto niya ay ang bumalik si Mateo. Ang mga mata ni Isabela ay nanatiling nakapako sa mukha ni Mateo, na tila naghihintay ng isang huling hininga. Mateo, huwag mo kaming iwan. Nakatayo si Isabela sa tabi ng kama ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng lalaki, na tila naghihintay ng isang huling hininga. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, pumabasa sa malamig na kamay ng mangingisda. Ang silid ay puno ng katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng monitor ng ospital ang kanilang naririnig. Mateo. Ang bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding kalungkutan. Huwag mo kaming iwan. Hindi ko kaya. Akala ko malakas ako. Akala ko kaya kong harapin ang lahat. Pero kapag wala ka, para akong bangkay na lumalakad. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ikaw ang nagpabalik sa akin sa buhay. Ako si Isabela. Pero mas gusto kong maging Bella mo. Ang Bella na walang alaala, pero may pusong nagmamahal. Nang marinig ang kanyang tinig, isang bahagyang paggalaw ang naganap sa mga daliri ni Mateo. Isang napakaliit na pagkurap ng mga mata. Huminto ang pagtibok ng puso ni Isabela sa pagkabigla. Naningkit ang kanyang mga mata, pilit na pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng lalaki. Dahan-dahan, isang mahinang pag-ubo ang lumabas mula sa labi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, pilit na inaabot ang liwanag ng silid. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Isabela. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit naging reyna ka pa, ikaw pa rin ang Bella ko. Ang mahinang wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit puno ng pagmamahal. Biglang bumagsak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding kaligayahan. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit, ngunit may pag-iingat, tila isang babasagin. Ang mga bisig ni Mateo ay dahan-dahang gumalaw. Yumakap din sa kanya ng mahina. Ang munting pamilya ay muling nabuo. Ilang buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay tumagos sa malalaking bintana ng Vergara Tower, nagpapailaw sa isang malawak na silid ng pagpupulong. Nakaupo si Isabela sa isang mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at isang kakaibang liwanag. Hindi na siya ang dating Isabela na pinalilibutan ng mamahaling alahas at kasuotan. Ngayon, siya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang kalinawan. Mga kasama sa Vergara Corporation, ang wika ni Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng kita ng isang kumpanya o sa dami ng kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa mga taong nasa paligid natin, sa pagmamahal at pag-unawa na ating natatanggap. Inihayag niya ang kanyang desisyon. Hindi siya mananatili bilang chairman ng Vergara Corporation. Ililipat niya ang buong pamamahala sa isang binuong board of directors na kanyang pinagkakatiwalaan, kasama si Attorney Santillan bilang legal counsel. At sa halip na ituloy ang Vergara Resorts Project, itatatag niya ang Amaryllis Foundation, isang foundation na gagamit ng pondo ng korporasyon upang magtayo ng mga paaralan, ospital, at magbigay ng kabuhayan para sa mga mangingisda
sa mga baybay ng Zambales at iba pang mahihirap na komunidad. Nang matapos ang pagpupulong, lumabas si Isabela mula sa Vergara Tower. Naglakad siya sa gitna ng abalang kalye. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa asul na kalangitan. Ang Maynila ay puno ng liwanag at ingay. Ngunit ang kanyang puso ay nananabik sa tahimik na dalampasigan. Bago siya tuluyang umalis, tumalikod siya at tumingin sa kanyang dating opisina. Isang silid sa pinakamataas na palapag, puno ng alaala ng kasakiman at panlilinlang. Sa kanyang isipan, inilabas niya ang kanyang itim na credit card, ang mga susi ng kanyang dating mansyon, ang kanyang mamahaling relo. Lahat ng iyon ay dahan-dahang inilagay niya sa lamesa, iniwan doon nang walang pag-aalinlangan. Ang tanging dala niya ay ang isang maliit na ipit sa buhok na kulay rosas. Ang unang regalong natanggap niya mula sa tunay na pagmamahal. Sumakay siya sa bus na patungong Zambales. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ilang oras pa at makakasama na niya muli ang kanyang pamilya. Nang makarating siya sa nayon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa dalampasigan. Ang kanyang dating dampa ay nakatayo pa rin, ngunit ngayon ay mas matibay na, tila bahagyang naayos. Naglakad siya patungo dito, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhangin, ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Inabot niya ang pinto, pilit na binuksan ito. Ngunit ang loob ng dampa ay tahimik at walang tao. Ang lumang bangka ni Mateo ay wala sa karaniwang pwesto nito sa labas. Isang matinding pagkalito ang sumakop sa kanya. Nasaan sila? Bakit wala sila rito? Ang kanyang puso ay biglang nanikip. Isang bahagyang takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinanap sila sa buong nayon, ngunit walang makita. Hindi niya maintindihan bakit sila umalis. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong dalampasigan. Ang puso ni Isabela ay puno ng kaba habang siya ay naglalakad sa buhanginan. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang dalawang taong naging dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. Nang akala niya ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, sa di kalayuan, malapit sa gilid ng dagat, nakita niya ang dalawang pamilyar na anino. Isang matangkad na figura ng lalaki at isang maliit na bata. Nakaupo sila sa buhanginan, abala sa pag-aayos ng mga lambat. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Tumakbo siya, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na buhangin. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init ng mga butil ng buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Parang isang panaginip na sa wakas ay nagiging totoo. Nang makita nila siya, sabay silang tumayo. Bumagsak ang lambat mula sa kamay ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Lira. "Nanay!" ang sigaw ni Lira. At tumakbo ito papalapit sa kanya. Ang kanyang maliit na mga bisig ay nakayakap. Nang mahigpit sa kanyang baywang, niyakap ni Isabela si Lira nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang mga luha. Ang init ng katawan ng bata ay nagpabalik sa kanya sa kanyang katinuan. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang kakaibang tanong. "Hindi ka na ba aalis, Bella?" Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-aalala. Umiling si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinding-hindi na. "Dito ang tahanan ko. Dito ako nabuhay muli. Dito ko nahanap ang tunay kong pamilya." Niyakap siya ni Mateo ng mahigpit. Ito ay isang yakap na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pagtanggap. Ang amoy ng dagat, ng pawis, at ng sariwang isda ay pumuno sa kanyang pangamoy. Dito sa mga bisig ng lalaking ito at sa tabi ng inosenteng batang ito, naramdaman niyang buo siya. Dito, ang kanyang puso ay nahanap ang tunay na kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, ang buong Zambales ay nabalot ng pag-asa.
Sa tulong ng Amaryllis Foundation, naitayo ang mga bagong paaralan para sa mga bata, isang klinika para sa mga mangingisda, at binigyan sila ng puhunan upang makapagsimula muli ng kanilang kabuhayan. Ang tumpok na uling ng dating palengke ay napalitan ng mga bagong pwesto, puno ng tawanan at pag-asa. Samantala, sa isang lumang radyo na nagpapalabas ng balita sa loob ng klinika, narinig ni Bella at Mateo ang balita tungkol sa kapalaran ng mga taong nagtangkang gumiba sa kanilang buhay. Si Adriano del Castillo ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa loob ng bilangguan, nawala ang kanyang katinuan, patuloy na naghuhukay sa bakuran ng selda. Pilit na hinahanap ang nawawalang kayamanan ng Vergara Corporation. Si Valeria Quintos naman ay nakita sa isang maruming squatter sa Tondo, nagtatrabaho sa isang pabrika ng basura. Pilit na binubuhay ang kanyang anak na iniwan ng gulugulong buhay. Ang tanging kapangyarihan na naiwan sa kanya ay ang kanyang dila, na patuloy na nagbubulungan ng mga salita ng galit at hinanakit sa kanyang sarili. Narinig ni Bella ang balita. Wala na siyang naramdamang galit o paghihiganti. Isang malalim na kalungkutan ang pumalit sa mga damdamin na yon. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti. Nakita na niya ang tunay na halaga ng buhay. Ang lahat ng nangyari ay tila isang malaking bagyo na humampas sa kanyang buhay. Tinangay nito ang kanyang mga alaala, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang dating buhay. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagong simula ang umusbong. Isang panibagong buhay na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at kapayapaan. Sa kanyang isipan, nagkaroon ng malinaw na mensahe ang lahat ng kanyang dinanas. Kung minsan, kailangan mong mapadpad sa gitna ng isang matinding bagyo upang matuto kang maging payapa sa sarili mong kapirasong lupa. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagbitaw sa bigat upang maging malaya ang iyong mga kamay na yumakap sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Nang lumubog ang araw, nakatayo si Isabela sa dalampasigan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mateo at Lira. Ang sikat ng araw ay gumuhit sa kanilang mga mukha. Ang payapa at malakas na simoy ng hangin ng dagat ay humaplos sa kanyang buhok. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang musika ng kapayapaan. Sa kanilang harapan, ang dagat ay malawak at walang hanggan. Ngunit sa kanyang puso, natagpuan niya ang kanyang sariling bapor, na ligtas na naglalayag sa isang buhay na puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal.